would say closest to your heart? At ano yung mga medyo nahirapan kayo i-record at bakit? Thank you! In terms of closest to our heart, it's gonna be Hakbang talaga. At bakit? Kaya rin po siya yung naging career ng album namin is because it reflects yung naging journey talaga namin. It's personal, it's who we are, and ano yung napagdaanan namin throughout the years. And bukod po doon, yun yung parang pinakagusto rin po namin i-spread ng message sa lahat ng makikinig po sa amin. Kaya yung po yung pinaka-special for us. And in terms po sa, siguro medyo nahirapan kami. Hindi naman po nahirapan, pero like, a challenge that we took is paano po. Kasi for our group, ang mga usually mo ginagawa namin is more on upbeats and mga ano talaga mga for dance songs. So, actually, sobrang tinake po talaga namin yung challenge. Kasi alam po namin na kailangan maging well-rounded din po yung magiging music namin and hindi lang yung isang angle or hindi isang sound yung maparinig namin sa mga tao. That is why, ayun po, paano po? Actually, nagustuhan ko din, para tayo na paano po, ganda sa na blending, you can really feel the emotion in the song. So congrats at sana may solo ko na rin soon. Thank you! Thank you! Thank you po! Actually, ang ganda nga ng paano kung medyo R&B siya no? Maraming kulot. So yung difficulty level ng kantang to mataas. Ito yung kantang kapag kinanta niya ng pulido, sobrang ganda. Isang may wala sa kondisyon, ang hirap na niyang pakinggan. No? So kailangan talaga perfect na perfect. Pag pina-perform niya, paano po? Ang ganda. Pero ang taas na ng difficulty level. So, yes. Good luck, guys. Okay. And also, nabanggit niyo nga yung Hakbang, yung favorite ninyo. Yan nga po yung Hakbang, ang mayroong bagong music video na lalabas sa January 21. Okay. Thank you so much, Jamie of Soundcheck Manila. Who's next? Okay. Hello guys, I'm John Buena from Kumakawa. First of all, congratulations na. Ang laki-laki ng event na to. Siguro, ang first question ko, how do you feel that this actually happened? Ito na guys. Yeah. Time for it to sink in. Yeah. I-analyze nyo na anong feeling nyo na nangyari na itong first album showcase nyo. To be honest po sir, before po talaga mangyari itong event na to, hindi kami familiar sa feeling na nararamdaman namin. Kasi it's something different since ito po ang unang event ng RIVE sa labas po ng ABS-CBN. And it's something na for RIVE po talaga. That's why yung feeling po namin, we're not familiar po. Tapos, halo-halo po siya, excitement, kaba. Pero nangingibabaw pa rin po yung saya, syempre. About the others? Gusto ko lang mag-add. Maliban sa, ayun yun, sa sinabi nga ni Asi. Siguro ang isa sa nararamdaman namin ngayon, sobrang grateful kami na ma-witness namin yung lahat ng tao man dito. Mga kaibigan namin, mga bosses, na ni Sir Riley. Alam ni Sir Riley kung gaano kami ka-thankful sa kanya na binigyan niya kami ng opportunity na meron ito. Di namin, dati pinag-usapan lang namin ito. As in, nag-joke kami na ilang araw nasa mall tayo, pinagkaguluhan tayo. Well, di naman ganun talaga siya ngayon. Pero nakikita namin, maraming tao. Maraming tao para sa amin na bago pa lang kami. Yeah. Second question ko is, has the dream actually changed now that you've done something like this? Nagbago na ba yung mga pangarap ninyo ngayon na may nangyayari ng ganito na public events? Right now, since really nagsisimula pa lang po kami, in terms of our dreams, same pa rin po siya pero mas lumaki at tumaas po yung mga pangarap namin. Because we started a dream pero hindi po kami nagsistick sa, a limit or into a box. Pag may na-feel po kami na-achieve kami in a way, mas magsistrive pa po kami, mas may ma-achieve pa and tuloy-tuloy lang po yun para lagi po kami mag-grow. Tsaka pwede magdagdag din. Para sa akin din po, para sa amin, sobrang gusto po namin yung ginagawa namin, pero hindi po namin kinakalimutan na maging patient po kami. Kaya lagi lang po kami nagte-take time, small steps, pero lagi namin iniisip na lahat ng ginagawa namin may progress. And ito din po, palagi din po namin tinatandaan na may right timing para sa lahat.
And kung ano man yung dream namin before, yun pa rin yung magiging dream namin until now. Mas malaki na. Opo, mas malaki na. And of course, may mga P-pop groups that have already succeeded doing international things. Is that something that you look forward to in the next few months, few years? Siyempre, ang goal naman po namin and also the P-pop and the OPMC is ma-spread nga po yung original Filipino music worldwide, ma-share po kung ano meron yung mga Pilipino. But, ayun nga po, nagsisimula pa lang din kami. We're taking things step by step. Kumbaga, we're starting to spread our name and be known by our fellow Filipinos. And ayun po, sobrang bonus na lang po din. And as we go, tsaka po kami try to be more, catering to the international. Pero ngayon, Pilipino po muna yung aming tatahanan. Pilipinas! Pilipino, inatak na yung Pilipino. Step by step Yeah. sa dapat. Alright. Oo. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, John Bueno of Kumagkao.com. Yes. Kaya naman yung Ito. yung album nyo talagang Tagalog din. Kasi Pilipinas talaga yung target mo na ngayon. Mostly Tagalog or Filipino. Okay, thank you very much, John. Who would like to ask next? Hello, Gusto po namin na pag maririnig nila kami and mababasa nila yung lyrics sa mga kanta namin, alam nilang totoo yung nagaling sa amin and galing sa puso yung bawat words na linalabas namin, bawat melody na kinakanta namin. Totoo talaga and ang goal po talaga namin is may maramdaman yung mga tao. Kaya yun po yung gusto namin. alam niyo, before you ask your next question, kung napapansin niyo actually yung lyrics, kung babasahin niyo yung lyric videos nila, ang lalim yung Hollywood nga lang, akala niyo parang happy-happy lang, pero yung simula nun, di ba, ano yung mga lines ninyo? Ako'y laking mahirap, sanay na akong gutom. Oh. Ganun. Kaya nagsusumikap, butas ng karayon. Oh, grabe, di ba? Ang lalim, may pinaghuhugutan talaga. Okay, thank you. Go ahead. And I guess my next question is related. How are you guys keeping it real this 2026? How are you guys keeping it real this 2026? Sorry, medyo iba kasi yung naririnig namin dito. may wall. Ito kasi yun. May kwento. Ito kasi yun. Kung ano lang yung nakikita nyo sa amin sa everyday na ginagawa namin, yun lang kami. Kung sino si Dre, sa mga TikTok videos na nakikita nyo, siya lang talaga yun. Kung sino si Matthew na nakikita nyo minsan sa ibang videos or sa X, siya lang yun. Ganon din sa ibang members. Kaya, feeling ko, kung ano lang yung nafe-feel mo talaga deep inside, as long as masaya and genuinely na napaparamdam namin sa ibang tao na gano'n yun. Yes, and proof din tong naging showcase namin kasi kaya nga self-titled album Arrive, you're gonna see who Rive is. Hindi lang kung ano yung music, kundi kung ano yung mga personality namin and kung sino kami in person. So sana po napadala namin yung message and nakilala nyo kami in a way through this event. Can I ask another question? Who is someone you want to collaborate with this year? As a group, hoping po kami na makakollaborate po talaga namin si Sir Glock 9. Kasi bilang nagsisimula po, he's someone po na talagang tinitingala namin ever since bata pa kami. And of course, the moment na mangyari na mag-collaborate namin si Sir Glock, for sure it's gonna be a dope. At the same time, marami po kami matututunan sa kanya. Parang sabi mo, Sir Glock 9. Yeah. Paano kung biglang dumating si Sir Glock 9 sinabi, gusto niyang marinig kang kumanta? Ay, naku. Ready yan. Kasi kaya, Magda? O sige nga, di ba may Glock 9 lang kinanta? Yung ba ang audition piece ko? Oo. 5, 6, 7, joke! Magdalena, anong problema? Bakit di ko makawala sa kadena? Sa gabi-gabi ko ay nasa selda. Ang hanap buhay mo doon. Do'y kwento ng isang babae. Glock 9 pala. Eh,
natin, no? Meron ba kayong pang sample, guys? Oo. Kahit hindi Black Line, ano, para yung mga taga-SM North EDSA marinig naman yung boses ninyo aside from your songs. Sinong gustong sumunod? Nagkamali. Si Dre? Ano pang sample nyo, guys? Ano po nakalimutan niyo po yung title. Kakahiyaan ka. Ano na? Ay, go. 6, 7. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw lang ang katabi sa ang buong ay bumati. Di na maghahanap ng kung anong sabi sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw. Ngayon ito na ang kasaya. Meron ng kulay ang aking nagsisilbing tanglaw. Ikaw ay Let's break! Parang lahat tayo tatalikod pa. I choose you. Diba? Yes! Congrats, Drake. Oh, from the kinakatakutang dancer. Sabi nila, parang may pinapatunayan ka today, Drake. On the spot. Taas, ah. On the spot. Okay, sino ba ang mag-sample dyan? Ito, nagpapapilit lang po ito eh. Manu! Pilit na agad. 5, 6, 7, go! If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Where you're high or down low. I'll go wherever you will go. Yan ang kanta talaga, pambansang mall show talaga yung kantang yan. Oh, wherever you will go. Pero naloka ko, akala ko nung sinabi mong 5, 6, 7, 8. Bumilang pa. Pero may nagpe-prepare oh. Oo nga eh, may pinapractice pa kayo dyan. Anong pang sample ninyo? Ishiro. Siguro try namin i-sample yung sulat namin for Billy na in Ayan! Ayan! Meron pa ditong blooms! Yes! Sa mga fans ng Beanie. Okay, go. 5, 6, 7, go! Kahit hindi maging madali, ko'y naririto sa iyong tabi. Ang bawat araw ay malalagpasan. Bitawan man ang mundo, isipan may magulo. Nagkaroon ng pangarap ng magkakasamang nabuo. Ilalaban hanggang dulo. Pangako na subukin man ang panahon, magbago man kahit pa ulit-ulit, ulit-ulit kahit pa ulit-ulit, ulit-ulit kahit pa ulit-ulit. Ikaw at ikaw lang ang dahilan, paulit-ulit babalikan. So yan ay kanta ng Beanie na sila po ang nagsulat. Palakpakan naman natin sila sa mga sample nila, guys. Tatanggapin na ba natin sample yun ni Roso? Parang hindi na namin narinig masyado doon, Roso. Featuring daw po. Featuring. Wala. Wala. Okay. Thank you very much, guys. And thank you so much to Z Magazine for joining us today. Who would like to Isa, binigyan ako ng second chance kasama yung apat. Which is, I have arrived right now. Kaya yun, sobrang importante sa amin yung second chance na to kasi may mga pangarap kami dati na hindi namin nakuha. Meron kami, sa unang hakbang namin, hindi namin nakuha. Pero hindi ibig sabihin nun na di namin maaabot talaga siya. So hindi kami titigil, iikot ang mundo para sa amin, darating ang araw para sa amin. Yeah. Dagdag ko lang din po ate. Kasi, ayun nga po, hindi kasi laging nakukuha ang second chance. Pero naging possible po siya with Sir Riley po. So Sir Riley, thank you so much po sa second chance na binigay niyo po sa amin. And second question and last for you guys. Siguro, it's been years kung idadagdag yung survival show niyo before. Mga more than 3 years na kayo magkakasama, right?
siguro ngayon na meron na kayong sariling album finally, ano yung na-discover ninyo sa mga co-members niyo? Kahit mabilis, sa isa kayo. Ito na. Ayan na. Doon muna ako sa medyo, like, Okay. sobrang throughout sa 3 years na yun, ang na-discover pa namin is yung chemistry and yung talents na meron pala kami. Kasi lahat ng tubo yung like our artistry pagdating dito sa music namin is hindi pa talaga siya, parang wala pa kami mga ganitong iniisip dati. And sobrang bilis ma-develop na to the point na ngayon nakakapag-compose na kami, choreograph, and envision ng mga ganitong mga bagay for our group. Tama, no? Kung nag-give up kayo, hindi namin maririnig yung pangkalawakan, pangkukong, Hollywood, diba? Ang daming nagbunga, ang daming ibinunga nung hindi niyo pag-give up. True. And through this album, hindi ko akalain na si Ishiro pala bumibirit, ganun. Si Matthew pala kayang alam mo yun, gumagano siya eh. May falsetto si Trey! May falsetto si Trey. Tapos ito rin, high note. Diba? So, ano talaga, very special tong album na to. Kasi itong album na to, bukod sa special yung message niya, ito yung dahilan kung bakit kami mas naging magkakakilala pa bilang magkakapatid. Yes. And Matthew, Ray, baka may gusto kayong i-add. add-ons, Add-ons. Okay. toppings. So, ayun, kadalasan nabanggit na lang. Pero pinaka nagugustuhan ko sa pagsasama namin is discover namin kung paano kami mag-work and maging magkakapatid pa rin kami at the same time. Kumbaga as one kami palagi. Meron kaming ginagawang about sa passion namin. Kaya ang bilis lang palagi ng mga pinaghihirapan namin kasi lima kami nagtutulungan palagi. Sa ko naman, syempre, hindi lang palaging chemistry, pero minsan mapapansin mo talaga lahat ng flaws ng bawat member. So, as a member or as a group, kailangan mong tanggapin bawat flaws ng bawat isa. And dahil doon, nagko-communicate kami ng maayos pag may problems kami, nag-uusap kami, and doon namin na gagawa ng maayos yung friendship namin, na mas maging strong yung bond. Doon namin siya kasama. Thank you guys, and congrats sa first album. Like before, nagdaan talaga kami sa mga auditions, maraming auditions, maraming rejections and disappointments sa sarili. Pero after all, parang babalik ka pa rin talaga sa pinanggalingan mo para mas malaman mo kung bakit ka pa rin sumusubok dun sa dream mo. Kailangan mo pa rin bumalik doon sa mga pinaghirapan mo before para magkaroon ka ng lakas papunta doon sa pupuntahan mo ngayon. Ayun lang, so parang need mong alalahanin yung motivation mo for that. Thank you. Then last na lang for everyone. How different was it to write for other artists then also taking on your own music? Gano'n daw kahirap yung magsusulat kayo for another artist and also yung para sa inyong music na rin. Actually, pag nagsusulat po kami, dini-research po talaga namin yung mga artists, what's their sound, and kung sino talaga sila bilang artist din. Kasi when we make songs, we make it personal. Pag gumagawa po kami, it's nakalaan talaga siya para sa specific artist. Makuha man siya as their song or not, binibigay po namin din sinusulat namin. And also, ang saya lang din kasi, we get to write songs for Rhyme, but we also get the opportunity to write for other artists. Sino-sino na ba yan? Baka pwedeng i-run down ulit natin sa kanila. Ano-ano na yung mga kanta at sino yung artist? Right now, may song po kami, OA by Clarice de Guzman, Infinity by Bini, and actually marami pa pong nakapila na songs for different artists. Abangan niyo po kasi may mga lalabas na really now. Okay, thank you so much, Patrick from Business Mirror. Now, before we end this, pag-usapan naman natin